Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Maria, sama ka. Agad na napalingon si Maria sa tawag ni Miguel. Si Miguel ay ang kaibigan niya simula pagkabata. Madalas sila itong magkalaro noon. Hanggang ngayon naman ay kaibigan pa rin niya ito. Masyado lang talaga siyang busy, kaya hindi nakakusap si Miguel nitong mga nakarang araw. Saan naman? Tanong niya habang inaayos ang kanyang uniform. Isa siyang sales lady sa mall dito sa kanila, nakatatayo lamang. Mabuti at nakahabol siya sa pag-a-apply. Hindi kasi siya pwedeng walang trabaho dahil sa kanyang ina na palaging nanghihingi ng pera. Hindi man niya maamin ay maluho talaga ang kanyang inang si Raquel. Sigulera pa ito at lasinggera. Kaya naman sakit din ito ng kanyang ulo. At ito ang pangunahin na kanyang pinoproblema. May dalawa siyang kapatid, ngunit masyado pa itong mga bata para asahan. Wala na naman silang ama dahil pumano na ito, kaya siya lamang inaasahan. Malilibre ako sa isiwan mamaya. Napakamot siya ng batok. Pasensya ka na Miguel ha, may pasok kasi ako eh. Baka OT ako ngayon eh. Bawi na lang ako sa susunod na day off ko. Alam mo naman si nanay, bawal akong pa-relax lang. Napabuntong hinigan ng si Maria. O sige na nga, mauna na ako sa'yo. Paalam pa niya bago lumakad na patungo sa sakayan. Darating na naman ang araw Sabado, ubos na naman ito sa mga utang at bisyo ng kanyang inang si Raquel. Lumipas ang maghapon, ngunit kahit wala siyang OT, ay umuwi na siya upang asukasuhin ang kanyang dalawang kapatid. Wala talaga siyang oras para gumala, kaya tumanggi muna siya kay Miguel. Ate, sinulubong siya ni B-Boy. Ate Cara, si nanay, may inuwing lalaki dito. Sumbong naman ni Ruby, ang pinakabata sa lahat. At sinong lalaki? Kunot ng kanyang noo. Sandali lang ha, paalam niya bago hinagilap ang kanyang nanay. Anay, nakita niya lang nasa kusina at masayang nakikipaglampungan sa isang may edad na lalaki. Sino ho siya? Tanong niya bago napabaling sa lalaki. Magandang gabi nga po. Magmamano sana siya, ngunit tinabi ito ng kanyang nanay. Masyado kang matanong Maria. Mataas ang boses ng kanyang ina. Siya si Felipe, boyfriend ko. Dito na muna siya kaya igalang nyo at asikasuhin ang tito nyo. Siya nga pala. May pera ka na ba? Kailangan kasi ni Felipe. Pero sa akin si Pabu ang sahod ko. At isa pa, nakabudget na po yun. Paliwanag niya na mabilis kinagalit ni Raquel. Isang malakas na sampal ang ginawad nito sa kanya. Nay, sapo ni Maria ang kanyang pisngi. Bakit ho kailangan nyo maging ganyan? Nakakasakit na po kayo. Nagtitiis lang ho ako para sa mga kapatid ko. Nataas niya ang boses ang kanyang inang si Raquel. Kung wala kang ibibigay, mas mabuting ikaw na lang yung ibigay ko. Kinaladkad siya ng kanyang ina palabas, habang ang dalawa niya nakababatang kapatid ay iyak lamang ng iyak. Nay naman! Nanay! Napayaw siya nang haltak nito ang buhok niya at pilit siyang isinaldak sa loob ng tricycle. Iyak lang ng iyak si Maria habang inaalala ang kanyang mga naiwang kapatid. Bumaba sila sa isang club at maging ang pagpasok sa loob ay sapilitan pa. Oh, ito yung anak ko. Amin na yung pera. Ito yung bunga ni Raquel sa baklang may-ari ng club. Oh, 100,000 yan ha. Walang biwan Raquel. Malaki ang puhunan ko sa marti mong anak. Napairap ang bakla sa kanya. Sige na, bisa na yan. Para makapamili na si Mr. Wang. Utos ng bakla
Kaya naman, may humila kay Maria papasok ng dressing room. Nay, Malakas ang kanyang sigaw. huwag po niyo akong iwan. Huwag niyo po akong ibenta. Pakiusap niya, ngunit wala ng kanyang ina. Paano na ang kanyang mga kapatid? Paano na sila? Kung hindi lang sana namatay ang kanyang ama, ay maayos pa sana ang kanilang buhay. Sana ay may magtatanggol sa kanila sa tuwing ginaganito sila ng kanyang nanay. Huwag kang umiyak. Mading wika ng bakla bago siya tinulak patungo sa stage kung saan may mga kasama siyang babae na mukhang matagal na sa club. Pinigil ni Maria ang kanyang pag-iyak. Naagaw ang atensyon niya ng lalaking walang emosyon at seryosong tinititigan sila sa isa-isa hanggang sa mapako sa kanya ang mga mata nito. Sino siya? Baritono ang boses ni Mr. Wang. Maria Mercado, bagong salta po. Sagot ng bakla bago siya inutusang lumapit. Dalian mo. Pasimpleng sabi pa nito habang pinalalakihan siya ng mata. Siya na lang. Malamig nitong wika bago sumenya sa mga tauhan nito na siya ay kuhanin. Takot na takot si Maria habang inieskortan ng tauhan ni Hugo. Si Hugo ay ang bilyonaryong walang asawa at aliw lamang ang hanap at siya ang napili nito. Walang imik si Maria habang nakaupo sa kama. Nakasuot siya ng magandang damit upang makapagbigay gana kay Hugo. Hinihintay na lamang niya ang binata na nasa shower pa. Kanina pa siya hindi mapakali. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang ina mismo ang nagbenta sa kanya. Muling umagos ang kanyang luha habang nakatulala. Ngunit kung ito talaga ang kapalaran niya, ay tatanggapin niya na lamang. Wala ka bang gagawin? Binayaran kita ng doble, Maria. Pasensya na talaga. Hindi ako bayaran. At mas lalong hindi ko ito pangharap. Too much drama. Napailing ito bago siya dinukwang, dahilan para mapahiga siya sa kama. Ang kaba ay napalitan ng init. Nawala na nga siya ng tuluyan sa kanyang sarili dahil sa ginagawa ni Hugo. Hindi siya ang unang babae na nakasama ni Hugo. Natigilan si Hugo sa ginagawa sa kanya. Wala ka pa bang karanasan? Tanong pa nito na kanyang kinatango naman. Nagpatuloy si Hugo sa kanyang ginagawa. Matapos ang nakakapagod na nilang exercise, ay tahimik na nakahiga si Maria habang nakatitig sa kisame. Wala siyang kibo dahil hiyang-hiya siya. Gutom ka ba? Basag ni Hugo sa katahimikan na bumabalot sa kanilang dalawa. Hindi niya inaasahan na magiging mabait ito sa kanya. Hindi pa. Natigilan siya nang kumulo ang kanyang tiyan. Bumangon ka na, magluluto ako. Bumangon si Hugo at nagtungo sa kusina. Habang nagluluto, ay hindi mawala sa isipan niya ang kawaawang kalagayan ni Maria. Kita niya ang lungkot sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito nagsasalita. Maria, tawag niya, kaya agad itong napalingon. You can stay here if you want. Wika niya bago ibinaling sa niluluto ang kanyang tingin. Hindi mo kailangang matakot. Hindi pa rin man talaga ako pwedeng umalis eh. Malaking halaga yung kailangan kong bayaran sa'yo gamit ang aking katawan. Malungkot nitong sagot. Bininta ako ni Mama, kaya wala akong magagawa kundi maging tuta na lang ng sunod ng sunod. Forget about the money. Just stay here if you want. Hindi na kita pipilitin. Hindi mo naman sinabi na wala ka pang experience eh. Palagi akong kumukuha ng bar na yun ng babae. Pero, ikaw lang yung babaeng walang karanasan na aking nakuha. Napagat sa ibabang labi si Maria. Tahimik silang kumain ni Hugo bago muling bumalik sa kwarto.
Ngunit wala itong ginawa sa kanya. Nakahiga lamang sila at nakatalikod siya sa binata. Tumutulo ang kanyang mga luha dahil tahimik siyang umiiyak. Ngunit paminsan-minsan ay napasinghot at sibi siya dahil hindi niya maitago ang sakit na kanyang nararamdaman. Nag-aalala siya sa kanyang dalawang kapatid. Natitiyak niyang umiyak pa rin ang mga ito at siya ay hinahanap. Bakit ka umiiyak? Hindi ka pa natutulog. Malakas talaga yung pakiramdam ng binata. Wala lang to, pasensya na. Hindi ako nag-inarte. Sorry talaga. May naalala lang ako. Mabilis niyang paliwanag sa binata bago nagpahid ng luha. Kinaumagahan ay tinanghali na si Maria. Hiyang-hiya talaga siya, kaya naman mabilis siyang bumangon. Walang hila-hila mo siyang bumaba ng kusina. Laking gulat niya nang makita ang dalawa niyang kapatid na masayang kumakain. Kinusot ni Maria ang kanyang mga mata upang magising ang diwa niya dahil iniisip niya na hallucination lamang ito. Masyado lamang siguro niyang na-miss ang dalawang bata kaya siya ganito. Ate! Doon ay napagtanto ni Maria na hindi siya nag-hallucinate. Napalud siya at niyakap ang dalawang kapatid habang umiiyak. Nanlalabo ang mga mata niya na patuloy umaagos sa kanyang mga mata. Paanong? Hindi na siya nakapagsalita pa. Si Kuya Hugo po. Sinundo po kami kasi po si nanay. Ilang araw nang hindi umuuwi. Gutom na po kami, ate. Umiiyak na sumbong ni Ruby. Mariing napapikit si Maria habang kuyom ang kanyang kamao. Napakasama talaga ng kanyang inang si Raquel. Sinabi ng dalawa na may pinunta lamang si Hugo at hinayaan na lamang silang kumain. Kaya naman, labis ang tuwang nararamdaman ni Maria ngayon. Humahanga siya sa kabaitan nito sa kanila. Nararapat lang na suklin niyang kabaitan nito. Gabi na nang dumating si Hugo. Mukhang galing ito sa kanyang meeting. Si Maria na nag-aasikaso magluto, kaya naman pagdating ni Hugo ay nakain ang pagkain. Masarap ka palang magluto. Puri nito sa kanya. Opo kuya, si ate palagi ang tagaluto sa amin. Sabat ni Ruby. First time niyang makitang ngumiti ang binatang palaging seryoso at walang emosyon. Tabi pa rin sila sa kama, ngunit walang ginagawa si Hugo, kaya naman naglakas loob ng umibabaw si Maria sa binata. Salamat Hugo, sambit niya bago mapusok na hinagkan ang binata. Gumanti ito at lumalim ang halik hanggang sa namalayan lamang ni Maria na inaabot na pala lang dalawa ang rurok ng kaligayahan. Namalagi na si Maria at ang dalawa pa niyang kapatid kay Hugo. Mabait ito sa kanila, kaya naman komportable sa binata. Gabi-gabi ay talagang pinapasaya ni Maria ang binata upang makabawi sa pagtulong na ginagawa nito sa kanila. Papasok na ako. Napalingon siya kay Hugo na nakabihis na. Hindi ka muna mag-aalmusal? Takong tanong niya rito. Sayang naman kasi nung luto kong pagkain para sana sa'yo. Pero ayos lang naman. Kung aalis ka na baka mahuli ka pa sa... Hindi na siya natapos sa sinasabi nito nang maupo si Hugo. Lihim na napangiti si Maria kahit na hindi palang ngiti si Hugo o pala salita ay nagiging malambot pa rin ito sa kanya. Nasaan nga pala yung dalawang bata? Basag nito sa katahimikan na namayani sa kanilang dalawa. Tulog pa. Mabilis niyang sagot bago nagsali ng tubig sa baso. Naghahanap na rin pala ako ng trabaho para naman makahanap na kami ng malilipatan kung sakali. Hindi ko naman kayo pinapalis, Maria.
Simeryoso si Hugo. Ginugulo ba kayo ng nanay mo? Pwede ko siyang padampot sa pulis dahil sa mga ginagawa niya. Ngunit ayaw na mangyari ni Maria ang bagay na iyon. Kahit na hindi pa naging mabuti sa kanya si Raquel, ay tinuturing pa rin niya itong nanay. Hindi makakayanin ni Maria na makitang nagdurusa ito sa kulungan. Lalayo na lamang sila at magsisimula muli ng kanyang mga kapatid. Masyado pang mga bata ang kanyang kapatid para malaman ang ginagawa ng kanyang nanay Raquel. Hindi pa kayang maintindihan ang mga ito, ang mga bagay-bagay. Hindi na ako papasok. Walang emosyong sambit ni Hugo bago pinagpatuloy ang kanyang pagkain. Magbihis ka, kasama ang mga bata, aalis tayo. Napatango siya bago umakyat sa kwarto. Ginising ni Maria ang dalawang nakababatang kapatid bago niya ito pinaligo. Hindi niya maiwasan na kiligin sa pinapakita ni Hugo sa kanya. Bakit nga ba ginagawa ito ng binata sa kanya? Dahil lang ba sa nakikinabanding ito sa kanyang katawan? Kung iyon nga ang tunay na dahilan, hindi rin naman dapat siya magalit o malungkot. Dahil unang-una, bayad siya ni Hugo. Ito naman talaga ang gagampanan niya sa binata. Ang ibigay ang sarili niya at ito ay pasayahin. Gabi-gabi o araw man. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Ruby. Kasalukuyan silang bumabiyahe nila Hugo at hindi naman ito sinabi kung saan sila pupunta. Mag-i-enjoy tayo. Ngumiti si Hugo sa dalawang kanyang kapatid. Maria, may kalayuan to, sana hindi sila mahilo sa biyahe. Sabihin nyo na lang agad kung nahihilo kayo, ha? Bilin pa nito na kinatungo na lamang nila ng kanyang mga kapatid. 2 oras ang biyahe bago sila nakarating sa isang malawak na beach resort. Presko ang hangin kahit nasa entrance pa lamang sila. Kaya naman, tuwang-tuwa ang maging ang kanyang mga kapatid. Dumiretso sila ni Hugo sa room upang makapagpahinga muna. Ang dalawa niyang kapatid ay nagpaalam na maglalaro lang muna na pinayagan naman niya, habang siya naman ay nagbabad muna sa bathtub upang makapag-relax. Hindi niya alam ang gagawin ni Hugo dahil gusto lang niya na magpahinga muna. Humiga siya at pumikit. Naramdaman na lamang niya na may tumungtong kaya siya inhapamulat. Nakita niya si Hugo at hinayaan muna niya si Hugo na ito ay makahiga bago siya tumabi dito. Salamat talaga, Hugo. Nakangiting sambit niya rito. Palagi ka na nagpapasalamat. Hinaga ni Hugo ng panakanakang kanyang liig. Mag-enjoy na lang tayo, Maria. Wika nito sa kanya. At muli ay nag-isa naman ang kanilang mga katawan. Hanggang sa napagod silang inabot ang rurok ng tagumpay. Pagod man, ngunit hindi nila ito ininda. Dahil na rin sa naramdaman parehas na mga oras na iyon. Hapon na nang maisipan ni Hugo na maglakad-lakad sila sa baybayin. Ang dalawang kapatid naman niya ay naiiwan lang dahil busy pa rin sa kanilang paglalaro. Maraming sexy sa beach, samantalang si Maria ay nakasimpleng t-shirt at short lamang. Hindi niya naisip na magbikini dahil wala man siyang hilig sa pagdadagat. At isa pa, masyadong mababa ang self-esteem ni Maria pagdating sa kanyang katawan. Kahit gaano pa sila ka-sexy, mas hot ka pa din. Lalo na kapag wala yung nasa katawan mo. Bulong ni Hugo sa kanya nang mapansin na kanina pa siyang nakatingin sa mga nakabikini. Nag-init ang mukha niya at napayuko. Bulero ka pa rin talaga, no? Natatawang tanong ni Maria. No, I'm not. Mabilis itong sagot na kinatawa pa rin ni Maria. Alam mo, na tuwing umingiti ka, palagi na lamang kitang gustong makatabi. Huwag mo akong tititigan at huwag mo akong ngitian kasi
Maniwala ko o hindi, wala tayong magagawa maghapon kundi ang mag-exercise. Diretsa ang sabi ni Hugo kay Maria na mas nakapagpainit sa nararamdaman ni Maria. Naupo sila sa dalampasigan habang nakatanaw sa dagat at sa araw na palubog na. Ang ganda! Manghambulong niya habang nakangiti at tinatanaw ang palubog na araw. Oo nga, maganda. Sang-ayon ni Hugo na sa kanya pala nakatitig. Nasira lang naman ang moment nila nang may lumapit na babae kay Hugo. Hi! Bibo ang boses nito. Wanna have some fun? Pwede kayong sumali sa amin. May party kami ngayon. There! Turo ng babae sa bandang dulo. May mga sumasayaw at nagtatawanan. Nakita ni Maria na nagdadalawang isip si Hugo. Kaya naman siya nang sumagot. Okay lang naman. Busy naman ang mga kapatid ko. Mauna na lamang ako umuwi sa iyo. Pagbigyan mo na. Bulong niya kay Hugo. Nakisali sila sa alok na party ng babae. Pinakilala sila nito at ganun din naman ito sa kanila. My name is Karen. Nakipagkamay ito. They are my friends. Turo nito sa mga nagiinom na grupo. Bonfire na, wait lang guys. Mabilis lamang itong bumalik na may dalang alak. Here, let's enjoy the night. Nakangiting sabi pa nito bago tumungga ng alak. Go girl, uminom ka lang. Nandiyan naman siya para alalayan ka. Napatangon lamang si Maria bago uminom ng alak. Ngunit wala siyang balak maglasing dahil may dalawa siyang kapatid na kailangan niyang asikasuhin. Banyo lang ako ha. Paalam niya kay Hugo. Balik ka agad. Walang emosyong sabi nito na kanyang tinangwan. Ilang sandali lamang siya sa banyo, ngunit pagbalik niya ay kita niya na hinalikan ni Karen si Hugo. Napasulyap siya sa kanya si Hugo habang si Karen naman ay nagulat pa kunwari. Kahit na sinadya pa naman ito. Una na ako, Hugo. Pinilit ng umiti ni Maria. Asikasuhin ko lang yung dalawang bata. Mas sumama pa ang loob ni Maria nang hindi man lang nagsalita si Hugo o hindi man lang siya hinabol. Ilang minuto pa bago pa ito dumating, ngunit hindi niya ito kinausap o tinanong man lang. Wala naman siyang karapatang magalit dahil hindi sila magkarelasyon ni Hugo. Binayaran siya o binili lamang siya nito kaya wala siyang karapatang mag-inarte. Ate, bakit ka po umiiyak? Agad na nagpahid si Maria ng kanyang mga luha. Kasalukuyan siya na nasa room ng kanyang mga kapatid upang patulugin ang mga ito. Ngunit hindi pala tulog si Ruby kaya nahuli siya nitong umiiyak. Totoo po bang bininta ka ni nanay kay Kuya Hugo? Ruby, saan mo naman nalaman yan? Gulat niyang tanong dito. Hindi ganun yun, Ruby. Huwag mong isipin yan. Mabait ang Kuya Hugo mo. Si nanay. Intindi na lamang natin siya. Bakit po? Salbahe si nanay. Bakit pa siya natin iintindihin? Palagi ka na lamang niyang inaaway at pinapahirapan. Mas masaya pa po akong nakalis na tayo sa kanya. Natutop ni Maria ang kanyang bibig. Pigil na pigil siya, nagungwa ng ingay habang umiiyak. Ruby, baka umalis na rin tayo kay Kuya Hugo mo kasi nakakahiya na. Po? Hindi naman niya po tayo pinapalis, di ba? Oo nga pero hindi naman habang buhay nandito tayo. Sige na, tulog na. Ang atin na yung bahala sa lahat. Hindi ko kayo pababayaan. Hinaplos ni Maria ang buhok nito bago hinagkan. Madaan siya lumabas ng kwarto na makitang mahimbing na natutulog ni Ruby. Nadat niyan si Hugo na walang imik habang nakaupo sa couch. Tumayo ito nang siya ay makita
Lalampasan ba na sana siya ang binata nang hiluhin nito ang kanyang pulsuhan at hilahin sa nito sa kanilang silid. Gagalawin mo na naman ba ako? Lakas loob na tanong ni Maria. Trabaho ko naman to kasi bayad mo ako. Mali yung nakita mo, Maria. Hindi ako bulag at saka ano naman sa akin, Yugo. Wala naman sa akin yun. Bayad mo ako kaya wala akong dapat iangal. Sanay na akong ginagamit kasi sarili ko ang ina, binanta ko eh. Napabuntong hininga si Maria. Pasensya ka na kung ganito ako. Ang hirap lang kasing umasa. Sakit din kasi kapag hindi nangyari yung inaasahan mo. Imbis na sumagot si Yugo, ay mapusok na lamang itong hinagkan. Sinabihan niya ang halik nito dahil ayaw niyang patalo. Gamitan lang naman ang namamagitan sa kanila. Kaya sasamantalin na rin niya ang nararamdaman niya na dinudulot ni Yugo sa kanyang buong pagkatao. Kakaiba ang bawat galaw at halik ni Yugo. Hindi tumarahas at wala rin bahid na pagnanasa at hindi rin galit. Kahit hindi pa sila maayos nito ngayon, tila ba punong-puno ito ng pagmamahal. Napapapikit si Maria dahil sa tinatamasaya ng mga oras na iyon. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Si Yugo naman ay tila baliw na rin ng mga oras na iyon. Wala na rin pakialam dahil na rin sa nararamdaman. Nakatitig siya sa binata at kapwa sila pawisan. Matapos nun ay bumagsak silang dalawa sa kama. Talaga namang mapagod na pagod. 5 minuto lamang ang lumipas, ngunit wala pa rin nagsasalita. Hanggang si Yugo na ang bumasag sa katahimikan. Itigil natin to. Kirot at sakit ang dala nito sa puso ni Maria. Hindi siya nakaimik at hinayaan na lamang magsalita si Yugo. Marahil nga ay ito na yung huling may mangyayari sa kanila dahil baka sawa na ito. Walang pasabi bumangon si Maria at nag-ayos ng kanyang sarili. Ngunit bago pa siya makalabas, ay hinila siya pabalik ni Yugo. Itigil na natin to kasi gusto kong may katuturan yung namamagitan sa ating dalawa. Napasulyap sa kay Yugo. Anong ibig mong sabihin? Nauutal pa si Maria sa kaba. Pakasalan mo ako, Maria. Hayaan mo akong mahalin ka at protektahan. Hinagkan siya ni Yugo sa noo. Hayaan natin na ating nararamdaman na mas lumalim pa. Hindi naman natin kailangang pigilin ang ating mga sarili. Hindi makapaniwala si Maria sa inaalok na kasal ni Yugo. Ngunit sino nga ba siya para tumanggi? Aminado naman siya na nahulog ng loob niya kay Yugo, kaya hindi niya kailangang mag-inarte pa. Sa pagtanggap ni Maria sa alok na kasal ni Yugo, ay agad itong pinaalam ni Yugo sa mga magulang nito. Habang ina ni Maria, ay wala talaga siyang balita at ayaw na naman niyang alamin. Hindi naman niya tinatalikuran ang kanyang ina porque nakaswerte siya sa lalaking nakabili sa kanya. Kung hihingi ito at lalapit ng tawad, ay malawag niya itong tatanggapin. Kung ano yung bait ni Yugo, ay siya rin bait ng mga magulang nito. Kaya naman, agad silang nakomportable ng kanyang mga kapatid sa mga ito. Makalipas ang ilang taon, ay masayang nagsama sina Maria at Yugo at bumuo ng masayang pamilya. Sa buhay natin, maraming maaaring mangyari. Maraming pwedeng pumasok at maraming pwedeng karaping pagsubok. May nang iiwan at may naiiwan. May dumarating at may umaalis. Hindi natin namamalayan ang pagbabago. Malaya tayong gawin ang ninanais natin, ngunit hindi natin maaaring baguhin ang nakalaan para sa atin. Katulad ng kwento ni Maria at Yugo, sinubok ng panahon at pagkakataon. Sa huli ay sila pa rin dalawa
ang nakatadhana para sa isa't isa. Walang nakakaalam ng kapalaran ng bawat tao. Tadhana ang gumagawa ng paraan para magkalapit ang totoong nagmamahalan. Hindi naman nila nasumpungan sa kanilang ina ang pagmamahal na inaangat nila, ay nasumpungan naman niya ito sa bago nilang pamilya na tumatanggap sa kanila. Lalo na sa asawa niyang si Hugo na nagmahal at nag-alaga sa kanya. At dyan po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Maria at Hugo. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!